Isang batang lalaki ang nakatingin sa paglubog ng araw. Binigyan ni Akita ang Team 7 ng manuals tungkol sa scientific ninja tools bago sila umalis. Nag-aalala siya dahil sasama rin sina Cham Aro at Keitesok sa kanila. Gusto ni Keitesok subukan ng prototype na mechanical suit na ginawa para sa caregiving pero na-modify para sa laban. Tapos na si Sarada sa pagpack at nagpaalam sila kay Sumire. Pagdating sa crash site ng airship, napansin nila ang ilang nagkalat na puppets. Nagtaka si Boruto kung natalo na ba sila ni Konohamaru. At si Sarada naman ay naghahanap ng tanda ng puppet user. Na-excite si Keitesok sa pag-inspect ng airship at napansin niya ang bukas at walang laman na container. Isa sa puppets ay gumalaw mag-isa at umatake kay Boruto pero natalo niya ito gamit ang lightning release. Nagsimulang gumalaw ang ibang puppets at pinapalibutan ang genin. Sumugod si Sarada gamit ang taijutsu at fire release at si Mitsuki naman gamit ang wind release. Bumangon ulit ang mga puppets at ginamit ang fire release laban sa kanila. Dahil sa bilis ng fire rate at walang hand seals, naisip ni Sarada at Keitesok na autonomous scientific ninja tools ang mga ito. Naniniwala si Keitesok na nandyan sila para bantayan ang container na nakita niya. Lumapit siya at ginamit ang sariling scientific ninja tools para i-absorb ang atake hanggang ma-overheat sila sa tuloy-tuloy na pag-atake. Sinabi ni Keitesok na sirain ang power supplies ng puppets para hindi sila mag-reactivate pag lumamig at kinuha niya ang isa para pag-aralan mamaya. Nagulat si Sarada dahil inakala niyang sa Konoha palang eksklusibo ang ganitong tools. Naalala ni Keitesok na sinabi sa kanya ni Ibiki na baka nakapag-leak siya ng intel habang nasa Genjutsu, kaya may guilty feeling siya. Dinala ni Cham Aro sa kanila ang isa sa kanay ni Konohamaru at pinangunahan sila, sinusundan ng amoy nito. Sa HQ ng Kara, nadepensa ni Jigen ang atake mula kay Code na gusto sanang hawakan ng traitor. Pinanto ni Jigen na may ibang importanteng task siya. Umalis si Code at nagkita si Delta, nag-asaran at nag-insulto sila sa isa't isa. Sa isang kuweba, inaalagaan ni Konohamaru ang sugat ni Mag-Ino. Natagpuan sila ng Team 7 at nag-update sa isa't isa kung ano ang nangyari. Plano ni Konohamaru na pag-aralan ni Keitesok ang data mula sa container, pero naabala sila ni Ao. Itinutok niya ang armas sa kanila at tinanong tungkol sa laman ng container. Tumanggi si Konohamaru na ibahagi ang intel mula sa mission, kaya nag-open fire si Ao laban sa kanila. Nakilala ni Sarada ang attack na katulad ng ginamit ng puppets. I-absorb ni Keitesok ang mga atake ni Ao para mabigyan ng pagkakataon si Konohamaru na sirain ang armas nito gamit ang Rasengan. Tinanong niya tungkol sa container at kay Kara. Pinutok ni Ao si Konohamaru sa mukha gamit ang nakatagong prosthetic sa kanyang dibdib. Dahil mas komplikado ang alam nila tungkol sa Kara, kinuha ni Ao ang isa sa Jutsu Engravings arms ni Keitesok at ginamit ito para i-absorb ang Rasengan ni Boruto bago niya ito sinipa sa gilid. Naisip ni Sarada na gamitin ang smoke flash bomb pero hindi alam ni Konohamaru at Mag-Ino ang signal ng plano niya. Hinawakan ni Mag-Ino si Ao at tinanong tungkol sa sinabi niya nung nakilala nila siya sa memorial. Pineslit ni Ao ang isang nakatagong tool sa kanyang braso sa katawan ni Mag-Ino. Pinipigil ni Mag-Ino si Ao at Jin iba ang kuweba sa paligid nila, sinasabing tumakbo na lang ang iba. Lumabas si Ao mula sa rubble, kaya nagmadali si Konohamaru sa pag-alis. Nang makalaya sa debris, plano ni Ao patayin silang lahat. Nagtatago sa isang abandonadong gusali, ginagamitan ni Sarada ng healing foam ang mga sugat ni Konohamaru. Nagpasalamat siya kay Keitesok sa paggawa ng teknolohiya. Naniniwala si Mitsuki na hindi muna sila sinusundan ni Ao habang gusto ni Sarada na umalis agad kapag gumaling na si Konohamaru. Naiinis si Boruto sa pagkamatay ni Mag-Ino kaya tinitiyak ni Konohamaru ang tunay na intensyon nito. Pinag-uusapan nila kung paano nagiging kasama ni Kara ang isang tulad ni Ao at kung gaano siya delikado. Alam nila na gusto ni Ao silang patayin dahil sa pag-iimbestiga sa walang laman na container, kaya prioridad ni Konohamaru na maipasa ang impormasyon sa Konoha. Nag-alok siya na maging decoy para pansamantalang patagilid si Ao. Nagtalo ang mga genin na sinasabi na pagod na siya. Nag-alok si Keitesok na siya na lang ang maging pain, ibinunyag na habang nasa Genjutsu, nakalusot sa kanya ang impormasyon tungkol sa scientific ninja tools. Ramdam niya ang responsibilidad sa nagawa ng kaaway sa kanyang teknolohiya. Kasama na ang pagpatay ni Ao kay Mag-Ino. Inamin ni Boruto na dati, sang-ayon siya na hindi dapat umiiral ang scientific ninja tools, pero nang makita niya ang magandang epekto nito sa lab, nagbago ang isip niya. Gusto niyang pigilan si Ao na abusuhin ng tools para hindi rin kamuhian ng iba ang tools nang hindi nila alam, gaya ng nangyari sa kanya. Napapayag si Konohamaru na harapin na lang si Ao imbes na ang decoy strategy. Sa HQ ng Kara, habang nag-aasar, sinasabi ni Code kay Delta na naniniwala si Jigen na may traitor sa mga inners.
Pinagsasabi nila na isa ang isa sa traitor. Pumagitna si Amado at ipinaliwanag ang mga hakbang na ginawa niya para tuklasin kung sino ang traitor. Sinabi ni Code at Delta na hindi nag-maintenance si Boro, pati si Koji, at nagtaka kung nasaan siya. Nakipagkita si Koji kay Ao at tinanong ang kanyang katapatan. Tiniyak ni Ao na tapat siya kay Kara. Nag-strategize ang mga shinobi ng Konoha, gusto nilang gamitin ang Jutsu Engraving Tool na nakuha ni Ao. Balak nilang ipagamit si Ao para i-absorb ang kanilang mga atake, para makagawa ng opening sa surprise attack mula sa blind spot, lalo na ngayon na wala na siyang Byakugan. Ina-activate ni Boruto ang Chakra Blade na gagamitin niya, pero nawalan siya ng malay dahil sa paggamit ng chakra. Pagkagising niya, naayos na ni Kitesok ang natitirang Jutsu Engraving's Arm para kay Boruto. Naghahanda sila para talunin si Ao gamit ang tamang paggamit ng scientific ninja tools. Naghihintay ang mga shinobi ng Konoha sa atake ni Ao habang ginagamit ni Mitsuki ang kanyang ahas bilang scout. Pinag-uusapan nila ang galing ni Ao at plano nilang talunin siya bilang shinobi. Nagbabala si Mitsuki na paparating na si Ao. Nakita ni Ao kung saan sila nagtatago at inatake si Mitsuki pero na-absorb ni Ao ang lightning release na counter-attack niya. Umiwas si Mitsuki at inatake naman ni Konohamaru gamit ang fire release. Napansin ni Ao na hindi iniingat ng mga shinobi ang chakra nila. At nahulaan niyang may plano sila. Nag-atake si Mitsuki habang inaabsorb ni Ao ang fire release ni Konohamaru, pinipilit siyang umiwas, kaya nakatama si Sarada gamit ang taijutsu. Matibay ang shinobi wear ni Ao, kaya umatake siya kay Sarada. Patuloy ang tatlo sa pag-atake gamit ang ninjutsu para ma-absorb at ma-dodge ni Ao. Gumawa si Ao ng mas malakas na engraving sphere para sabay-sabay i-absorb lahat ng atake nila. Napansin ni Ao na wala si Boruto at naisip niyang mahalaga siya sa plano nila. Sumugod si Boruto mula sa taas gamit ang Chakra Blade pero na-block ni Ao gamit ang kanya. Bago pa man makuha ni Boruto ang blade, kinolekta ito ni Ao at tinusok siya. Nagyabang si Ao na nakita niya ang plano nila pero tinalo siya ni Boruto sa pang-aasar. Hinawakan ni Boruto ang mga kamay ni Ao sa hawakan ng blade, nirap ni Mitsuki ang kanyang braso para hindi makaalis si Ao at ang Boruto na tinusok ay naglaho, shadow clone lang pala. Ina-absorb ng Chakra Blade ang chakra ni Ao, kaya ginamit niya ang sariling tools para pilitin si Mitsuki na bitawan siya. Inatake ng totoong Boruto gamit ang Rasengan at ginamit ang Jutsu Engraving's Arm para kanselahin ang engraving sphere ni Ao, kaya nakatama ang Rasengan. Ipinabato ni Boruto pabalik kay Ao ang mga sinabi niya tungkol sa paggamit ng tools. Tinanggal ni Ao ang engraving's arm na nasira ng atake ni Boruto. Narealize ni Konohamaru ang atake mula sa taas at itinulak si Boruto sa gilid, siya mismo ang tinamaan at nawalan ng malay. Napansin nila ang mga drones sa langit na kontrolado ni Ao. Na-assume ni Kitesok na tumutugon ang mga drones sa chakra ni Ao. Napansin ni Boruto kung gaano hindi na shinobi si Ao habang matatag si Ao na inligtas siya ng Kara at pinayagan siyang maging isang bagong anyo ng buhay. Sabi niya, hindi lahat ng shinobi pwedeng maging malakas kaya kailangan maghanap ng bagong kapangyarihan tulad ng sa kanya. Inutusan ni Boruto sina Sarada at Mitsuki na bantayan si Kitesok at Konohamaru at naghanda na harapin ang drone attacks ni Ao. Ginamit niya ang braso para i-absorb ang ilan sa mga atake. Pinipigilan ng drone strikes ang mga atake na ibinato niya kay Ao. Sumugod si Boruto sa mga drones, tumatalon mula sa isa papunta sa isa at naglagay ng explosive tags para patayin sila. May ilang nawasak gamit ang electrified shuriken. Habang nasa ere, umatake siya gamit ang water release pero pina-evaporate ng drones ni Ao ang tubig. Tinanong ni Boruto kung bakit hindi bumalik si Ao sa Kurogakure at sagot ni Ao na hinihintay niya ang kamatayan bilang shinobi. Hindi na niya matiis ang hindi na pagiging shinobi. Pinuri ni Ao si Boruto sa pagtulak sa kanya ng husto at nagpatuloy ang laban nila. Gumamit si Boruto ng shadow clones pero nalaman ni Ao kung sino ang original dahil hindi kayang kopyahin ng Jutsu ang komplikadong makina tulad ng scientific ninja tools. Sinubukang makialam ni Sarada pero kinailangan siyang hilahin ni Mitsuki para makaiwas sa drone attacks. Naghanda si Ao na tusok si Boruto pero naglaho ang shadow clone na may engraving's arm. Lumabas si Boruto mula sa guho, umiwas sa atake ni Ao at nag-Rasengan sa kanyang weaponized arm, sinira ito at itinapon si Ao sa abandonadong gusali. Bumagsak ang mga drones ni Ao. Inamin ni Ao ang pagkatalo at nang ibunot ni Boruto ang screwdriver, sinubukan siyang pukawin ni Ao na patayin siya. Akala ni Ao na inosente si Boruto sa pagpapakita ng awa. Muling ipinaliwanag ni Boruto ang paano ginagamit na paliwanag niya kaya kahit ang tools ni Ao ay dapat gamitin sa tama. Sinabi niya kay Ao na gamitin ang tools na ibinigay ni Kitesok sa kanya ng mabuti.
Nakabawi ng malay si Konohamaru at gusto niyang dalhin si Ao pabalik sa Konoha kapag dumating na ang tulong. Nasulyapan ni Kate-sok ang kinabukasan ng mga genin. Napansin ni Ao at tinawag si Koji na nagpakita ng palaka. Nagiba ang abandonadong gusali sa bigat ng palakang summon. Ginamit ni Ao ang water release para itulak si Boruto palabas sa guho, pero siya mismo ang naipit at napiga ng palaka. Nagtaka si Koji kung ano ang nagpabago kay Ao para gumamit ng ninjutsu sa huli at ipinakilala niya ang sarili matapos pakawalan ng kanyang summon. Binati niya sila sa laban, nag-enjoy siya, at inasar si Boruto sa paminsang pagmaliit sa emosyon ni Ao. Tinanong ni Konohamaru si Koji tungkol sa Kara, pero walang ibinunyag si Koji. Pinaselyohan ni Koji ang galaw nila at inihanda ang sarili para sunugin sila. Nakawala si Konohamaru sa seal gamit ang sarili niyang jutsu. Nagsimula ang laban, at iniiwas ni Koji ang taijutsu at fire release ni Konohamaru. Kina-counter niya ang Rasengan ni Konohamaru gamit ang sarili niyang Rasengan, nakakagulat sa lahat. Pinasabog niya ang isang palaka na inihanda niya kay Konohamaru, at nasunog ito. Nag-activate ang seal sa kamay ni Boruto at kumalat, iniabsorb ang seal at apoy kay Konohamaru. Nabumagsak. Nakilala ni Koji ito bilang Kama, nagulat na si Boruto ang pinili ni Momoshiki. Nakita ni Boruto ang seal na kumakalat sa kanyang braso bago siya mawalan ng malay. Umalis si Koji bilang pasasalamat sa ipinakitang interesante sa kanya. Gusto ni Sarada na pilitin siyang magsabi ng sagot pero hinawakan siya ni Mitsuki, ayaw niyang pangganibin ang buhay ng teammates nila. Pumayag si Koji sa desisyon, alam na anak niya si Orochimaru. Pagkatapos makabawi, gumawa ang grupo ng libingan para kay Ao. At nag-isip tungkol sa Kara. Ni-review ni Amado ang mga files niya tungkol kay Code at naalala na sina Koji at Boro ay hindi pa na-clear bilang traitor. Lumabas siya sa kanyang station sandali at pumasok si Delta ng palihim para tingnan ang files tungkol kay Code. Dahil maayos ang record ni Code at Boro, inisip niyang si Koji ang traitor. Sa ibang parte ng hideout, naiinis si Code sa isa pang miyembro. Gusto ni Konohamaru na bumalik sa village dahil marami silang eye report. Tinanong ni Boruto tungkol kay Cham-Aro, pero tiniyak ni Kate-sok na kung may mangyari, babalik siya sa lab ng mag-isa. Natagpuan nila ang mga labi ng laban sa mas maraming autonomous puppets at iniimbestigahan. Mas sira-sira sila kaysa sa natalo ng Team 7. Pinuko ni Cham-Aro ang atensyon nila sa isang batang lalaki na nawalan ng malay na pinaniniwalaang siya ang nakatalo sa mga puppets. Kahit binabalaan ni Konohamaru, lumapit si Boruto sa kanya at napansin na pareho sila ng marka.